Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ililigtas ni Zoe at Justin si Annalyn. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Pinilit nga ni Annalyn na maging malakas matapos ngang maalala ni Annalyn ang masayang alaala niya kasama ang mga mahal niya sa buhay, lalong-lalo na ang nanay niya na si Lynette. Hindi pa raw handa si Annalyn na mawala sa mundo, kaya kinakailangan niya pang lumaban, nang sa ganon ay makita pa niya ang mga mahal niya sa buhay. Nagdasal si Annalyn na bigyan pa siya ng pagkakataon na mabuhay para makasama pa niya ang lahat ng importanteng tao sa buhay niya. Nakahanap si Doc Kim ng kit sa kotse ni Doc Cherry na makakatulong para magamot ang tama ng bala ng baril sa likod ni Annalyn. Kahit na nga matagal nang hindi nakakapag-opera, si Doc Kim ay mas pinili niyang pilitin na magamot si Annalyn, kesa nga naman lumala ang tama ng bala ng baril sa likod ni Annalyn. Dahil habang tumatakbo ang oras ay nababawasan ang dugo sa katawan ni Annalyn. Nagtiwala naman si Annalyn kay Doc Kim na magiging matagumpay ang paggagamot sa kanya nito. Kahit na nga walang anesthesia, ay tiniis ni Annalyn ang sakit, alang-alang sa pangalawang buhay niya. Mabuti na lang at matagumpay na naisagawa ni Doc Kim ang paggagamot. Kaya naman nagkaroon si Annalyn ng pag-asa para mabuhay pa. Nakaidlip si Annalyn sa sobrang pagod niya nung oras na hawak pa siya ni Doc Carlos. Naisip ni Doc Kim na manghiram muna ng damit sa tinutuluyan nila para palitan ng damit si Annalyn dahil puno na ng dugo ang gown nito. Maingat na pinalitan ng damit ni Doc Kim si Annalyn. Sa Apex, nahimatay nga si Lynette dahil buong akala ni Lynette ay si Annalyn na ang nabaril ni Doc Carlos habang nakaon ang tawag nito. Sa hindi sinasadyang pagkakataon kasi ay nasagot ni Carlos ang tawag ni Lynette, kaya rinig na rinig ni Lynette lahat, lalo na ang putok ng baril. Dinala ni RJ si Lynette sa emergency room dahil na-stress na naman si Lynette sa narinig nito. Nagpunta nga muli si Justin sa Apex para makibalita kung nahanap na ba ang pinsang si Annalyn. Pumunta si Justin sa opisina ni Morgana. Hindi akalain ni Justin na matatagpuan niya si Zoe at si Olga na nagtatalo. At lalo pang ang nagimbal si Justin nang makita si Zoe at si Olga na nakaposas. Bagay nga na pinagtataka nitong si Justin. Paglapit ni Justin kay Zoe, ay nagpatulong agad si Zoe kay Justin na mag-isip ng paraan kung paano sila makakaalis sa pagkakaposas dahil kailangan na raw ni Zoe na umalis sa Apex. Napakaraming tanong sa isip ni Justin. Unang-una na nga kung bakit at sino ang nagposas kay Zoe at Olga. Sinabi ni Zoe kay Justin na wag nang maraming tanong pa si Justin dahil nanganganib na ang buhay ni Annalyn sa kamay ni Doc Carlos. Kaya kinakailangan na nilang mapuntahan si Annalyn bago pa mahuli ang lahat. Kailangan raw ni Zoe na kausapin muli si Doc Carlos. Baka sakali na pumayag na si Doc Carlos na ibalik na kay Lynette si Annalyn ng ligtas. Dahil hindi hahayaan ni Zoe na may mangyari pang masama kay Annalyn. Dahil pagsisisihan raw ni Zoe kung sakaling may mangyaring masama kay Annalyn. Dito nga ay umisip ng paraan si Justin
para tulungan si Zoe na makaalis sa pagkakaposas. Nang sa ganon ay sabay nilang haharapin si Doc Carlos para sabay rin nilang mauwi ng ligtas si Annalyn. Sa kabilang banda, nagising na nga ng tuluyan si Chang Susan mula sa pagkakatulog nito simula ng insidenteng nangyari sa kalsalsanan ni Lynette at RJ. Tuwang-tuwa naman si Josa dahil sa wakas ay gising na si Chang Susan at nabawasan na ang kaba sa dibdib ni Josa. At ang tanging iisipin na lang ni Josa ay ang inaanak niyang si Annalyn. Sa kabilang banda, sa bahay na pinagtataguan ni Annalyn at Doc Kim, napansin ni Annalyn na tila nag-iba na ang suot niyang damit. Kaya naman nagtaka si Annalyn at hindi napigilan na magtanong kay Doc Kim kung paano nangyari na napalitan ang gown niya. Dito sinabi ni Doc Kim na nanghiram siya ng damit para lang mapalitan ang gown dahil puno na ng dugo ito. Pero wag raw mag-alala si Annalyn dahil nangako si Doc Kim na hindi niya tinignan si Annalyn habang binibihisan ito. Nag-usap si Annalyn at si Doc Kim na bukas ay aalis na sila sa bahay na pinagtataguan nila dahil baka matuntun pa sila ni Doc Carlos at bihagin muli at malalagay ulit sa peligro ang buhay nila ni Annalyn. Kaya kinakailangan na nilang makaalis sa lugar na yun bago pa mahuli ang lahat. Walang kamalay-malay si Doc Kim, pati na rin si Annalyn na alam na ni Doc Carlos kung saan sila nagtatago at pinagpaplanuhan na sila nito na pasukin sa loob ng bahay. Nagwika si Doc Carlos na akala raw ni Doc Kim ay maitatakas at mailalayo niya si Annalyn kay Doc Carlos. Nagkakamali raw si Doc Kim dahil ngayong alam na ni Doc Carlos kung nasaan si Annalyn at Doc Kim ay hinding-hindi na hahayaan ni Doc Carlos na makuha ulit sa kanya si Annalyn dahil gagamitin pa ni Doc Carlos si Annalyn para makuha si Lynette at maging masaya ulit silang dalawa ni Lynette. Kaya kinakailangan raw na makita na ni Doc Carlos si Annalyn bago pa ito mailayo ni Doc Kim. Tinuro ni Doc Carlos sa kasabwat niya ang bahay kung nasaan sina Annalyn dahil yun lang raw ang kaisa-isahang bahay na mayroon sa lugar. Kaya hindi malabo na may tumulong kay na Annalyn at dun dinala sa bahay na yun. Nakarinig ng kaluskos sa labas ng bahay si Doc Kim habang nag-uusap at kumakain sila ni Annalyn. Kaya naghanda si Doc Kim sa maaaring mangyari. Pinaghanda rin ni Doc Kim si Annalyn dahil nararamdaman ni Doc Kim na may tao sa labas ng bahay at papasok sa loob kung nasaan sila. Baka raw si Doc Carlos ito at dakpin muli silang dalawa. Nasa panganib pa rin nga ang buhay ni Annalyn at nitong si Doc Kim. Mabibihag kaya ulit sila ni Doc Carlos? Matutulungan kaya sila ni Zoe at ni Justin sa kamay ni Doc Carlos? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!